apektado kami. Lalo na dagiti ubding, di bali da kami, tamatay kami. Bakit kami ngam dagi dyan nakkan apo mingay mat? Saan pupuluton sila? Hindi maiwasang mangamba ni Nanay Anita para sa kinabukasan ng kanyang anak. Ito'y dahil sa isinasagawang pagmimina sa kanilang barangay sa Itogon, Benguet. Siya nga may sa maawatak tapag trabahuan da. Ngam, una, trabaho da. Kat ada ti maala da. Da kami manmut ditoy. Nga madadaal ti balbalay na. Ikan da kami ayat ti balay mi. Or anya ayat ti secure mi no. Pumanaw da kat nagbuti balay mi. Ani pangkamatan mi kanya da ngay. Kaya naman labis ang pagtutol niya at ng mga residente sa lugar sa planong ekspansyon ng Itogon Suyok Resources Incorporated o ISRI sa ilalim ng APSA 103 sa barangay. Apa ipalubos ti environment lang madadaal di rupan ti bantay. Ano bilang? Ti kasla patag mi kano dito'y dalik no. Ka-indigenous people mi. Tabagi da kano dito'y bantay. Ada ayan na pirmaan da nga pati ruar. Kanon da amin ti amok nga nagpipirmaan da di sakbay nga maminas ti dito nga banbantay. No naibos pumanaw dan. Tapay nga sublinda manon. Pipiyakan niya da. Tano agtrabaho da. Numalpas kat pumanaw da. Nagsaya at dan da kami nga dito'y. Kahapon nagsagawang Department of Environment and Natural Resources Cordillera kasamang ilang mga kinatawan ng munisipyo ng Itogon ng public scoping sa Itogon Training Center sa Buwa, Tuding Itogon, Benguet. Layon nitong ipaalam sa mga residente ang maaaring maging epekto ng expansion sa mga barangay ng Ampukaw, Dalikno at poblasyon. Pero kasabay ng public scoping, nagprotesta ang ilang mga residente kasama ang ilang grupo. Ito ay para iparating ang kanilang pagtutol sa APSA 103. No to APSA 103! No to APSA 103! Anin, siya nga may sakit, manataya ko, ti ko nak ay. Ngam ti ngay mabati. Kasi kung mag-expand ang ISRI sa amin, lahat ang bahay namin, kabuhayan namin mawala. Mas lalo yung tubig, lalo sa akin na andun ako sa bundok. Saan ako kukuha ng inumin ko, pangluto ko, panglaba ko, panghugas ko, ayun. Walang delivery water doon, walang kalsada pumunta doon sa bundok. Inaplayan nila lahat yan, saan kami pupunta, at saka ang importante kasi sa amin, yung community kasi namin, ang Dalikno, very namin, unique. Kasi yung archaeologist, anthropologist na nag-study sa amin sinabi niya na yung namin dyan, unique yung kaugalyan namin. Kasi dyan may sharing, kaya nabubuhay kaming lahat dyan. Kasi kung may addit ka or yung usok na sinasabi nila, matanda, bata, single mother, yung mga estudyante, pagbakasyon, kung pwede silang pumunta sa isang addit, sa isang usok, hihingi sila. Yun na ang tinatawag nilang sagahok, magsasagahok sila. Kung itatrabaho yung kumpanya, kung magtatrabaho sila, itatrabaho nila yung ores nila, yung mga matatanda, pupunta doon, hihingi samak. Ganyan, hanggang maluto yan, may balato pa. Malinaw na itong APSA 103 ay walang ibang interes kundi payamanin lamang yung interes ng mga malalaking dayuhang korporasyon at hindi interes mismo ng mga mamamayan. Noong Hulyo ng 2024, nagsampa ng kaso ang mga residente ng Dalikno sa Regional Trial Court Branch 62 sa La Trinidad laban sa ISRI, Mines and Geosciences Bureau, DENR, NCIP at Itogon Indigenous Peoples Organization. Dito kinwestiyon nila ang umano'y paglabag sa mga karapatang katutubo, partikular na ang kawalan di umano ng free, prior and informed consent o FPIC para bigyang daan ang pagmimina. Giit ng ilang residente, wala raw silang binigay na pahintulot sa ISRI, pero ibinasura ito ng Benguet RTC Branch 62 noong 2025 dahil sa kakulangan ng ebidensya. ISRI nabayagan dayta idi 2013 pa ilaang nagnan iti consultation 2013 inrugrugidan nga nagpapa-public consultation nagra-round da iti barangays tapos umay manan iti COVID nagsardeng sungahan nga na ituloy idi so after manan jay COVID
intuloy damanen ti ko na iti munisipyo kan iti IIPO may mayat sa nga dublian tayo nga ground manad iti 9 nga barangay so napandamin iti council. Ang hinaing ngayon ng mga residente dito sa Barangay Dalikno, dito nga sa expansion, ay bukod sa masisira ang kalikasan ay posibleng mawalan rin sila ng pangkabuhayan. Kaya naman ang kanilang katanungan ay kung tulong nga ba ang hatid nito o perwisyo lamang para sa kanilang mga residente. Paliwanag naman dito ng MGB Corps, hindi raw expansion sa lugar na minimina ang layo ng APSA 103, kundi ang expansion lamang ng ECC ng Itogon Suyok Resources Incorporated sa loob ng 25 taon. So dahil ito ang ibang banata yung sa application. Actually, in-applyan si company, hindi conversion lang. Tapos, cooperate naman, hindi ba yung lease contract na niya? So, i-convert na lang, hindi, may mineral production sharing agreement. Kat, kinapruban ng MGB Central Office data. So dahil ito yung application na data, na-apsa, na conversion. Yung di expansion may bagbaga tayo. Di ba nakaawat ko di expansion to di ECC lang. Di ma-expand. Kasi di portion iti up sa 103 di underground. Kasi tikas lang ma-amentaran tayo na yun ang di ECC. Dati facilities, ancillary facilities in the surface, on the surface, ngawan di ECC na. Sa ilalim ng kasunduan sa APSA 103, pinahintulutan daw ng pamahalaan ng ISRI na magmina sa mga barangay ng Ampukaw, Poblasyon at Virac. Sa nasabing kontrata, target ng ISRI na makakuha ng tinatayang 22 milyong tonelada ng gintong mineral. Samantala sinubukan ng news team na makuha ang panig ng Itogon Suyok Resources Incorporated pero wala pa silang pahayag tungkol dito. Vanessa Bugtong, RNG News.